Yan, isang magandang hapon sa inyo mga kamamaw. Nandito tayo ngayon upang ipaliwanag ng konti, pero hindi tayo professional. Ulitin ko, hindi tayo professional o hindi man tayo immigrant consultant para masagot natin lahat ng katanungan nyo. Ito lang ay base dun sa nakita kong video na which is sinabi ni Justin Trudeau na baka itigil muna ang temporary foreign worker program. Siguro pansamantala lang yun, pero hindi pa naman siya, honestly, hindi pa naman siya nagbitaw ng kung gaano ba katagal magtatagal yung sinabi niya. So parang medyo bad news sa mga temporary foreign workers na nag-a-apply papunta dito sa Canada. So nandito tayo sa vlog na to para ipaliwanag ng konti yung mga nangyayari dito sa Canada. Actually mga kamamaw, 2 days ago may video yung pinost yun sa mismo si Justin Trudeau. Nagsalita siya about sa foreign worker program na ititigil muna siya dahil nga ang explanation niya doon is para naman doon sa mga taong na andito sa mismo sa Canada, like yung mga permanent residency tsaka yung mga Canadian citizen talaga na hindi sila nakakapag-apply ng trabaho dahil na ano, kumbaga ba, padagdag yung tao dito. Imbis na kami yung, like for example ako, permanent resident ako, imbis na ako yung makapag-apply ng trabaho, makakuha ng spot, hindi ko siya nakukuha dahil nga nag-hire sila from overseas. So yun yung paliwanag ni Justin Trudeau do, na yun sa mga ano lang to, low wage, sa low wage lang siya, hindi siya sa pangkalahatan sa mga low wage na ano lang na trabaho. Like for example paiba-iba rin tayo dahil sa yung mga province natin is yung sa mga province or mga city dito is magkakaiba rin naman sila ng rules. Tsaka at the same time, hindi naman lahat ng city at saka province dito ay malalaki. Katulad ng sa Saskatchewan, maliit na part lang naman to ng Canada. Hindi katulad ng mga Montreal, mga Ontario, Toronto, mga BC yan, talagang ano sila, malalaking city talaga sila. So inong nagkaka-problema sila when it comes sa mga trabaho. So sa temporary working program, parang nabanggit din niya na parang kung sakali parang may binanggit sila parang from metropolitan, not like na sinabi na katulad niya Calgary malaki, is malaki na yung kumbaga ba yung malaking city sila is parang ano na siya yung apektado na lahat. Pero syempre may mga city rin naman sa Alberta, like for example yung mga Lethbridge, ay mga ano siya, yung mga small amount lang talaga siya na masasabi natin na nag-hire sila from iba't ibang lugar sa buong mundo. So ibig sabihin pwede rin hindi siya apektado dun sa may sinasabi pang para instead na 2 years yung contract talaga ng foreign worker, parang pwedeng gagawin na lang nilang parang 1 year, which is ang apektado naman dun sa ganong klaseng scenario is yung mga tao na darating naman dito is mahihirapang makapag-apply ng permanent residency. Although makapag-apply man siya, pero yung napakaliit ng short period of time lang talaga siya para maasikaso mo kung sakaling mag-a-apply ka ng papel. Kasi usual kasi talaga ang normal na kontrata ng temporary foreign worker pag galing ka, like for example Pinas, pupunta ka dito sa Canada is 2 years siya. So mahaba-haba ang pagkakataon mo para magkaroon ka ng pagkakataong makakuha ng permanent residency. So kung 1 year siya, napakahirap talaga. Yun yung sinasabi na parang medyo may ibabawas sila ng konti. And then may parang sinasabi pa na like for example ang reason din kasi niya talagang about dun sa mga nagtatrabaho dito, kasi concerned din siya sa mga tao nandito. Hindi naman ibig sabihin naghihigpit siya, parang ano na agad siya tapos dito. Kung naghihigpit siya, hindi naman ibig sabihin is parang pinipigilan na niya na may dumating pa ibang tao dito. Kumbaga inaano niya, binabalanse niya para at least kahit paano ang magbe-benefits din naman kasi nun. Like for example yung mga tao din na mga nandito na ba, like for example yung mga Pilipino na nandito na permanent residency na, magbe-benefits din naman sila doon dahil syempre imbes na yung spot nga ng temporary foreign worker yung
makakakuha, pwedeng silang makakuha. Yun. So hindi naman sa lahat ng trabaho yan, honestly, ano ko sa hindi direct ako sa inyo. Hindi naman talaga sa lahat ng trabaho yun, sa mga low wage lang yan. So medyo nakakalungkot lang talaga mga kamamo ngayon na kung may mga kamag-anak ka, like for example, nandito na yung papunta na siya, hopefully hindi sila maging apektado kasi ang sabi naman ni Justin Trudeau, within 1 month effective na yung sinabi niya ngayon. Like for example, parang sinabi niya 2 days ago, September 26 if I'm not mistaken, September 26, 2024, doon pa lang magsisimula yung sinabi niya doon sa CBC News. Yun, yung ano yun, parang sa report talaga ng Canada na sinabi niya talaga yung parang effective 1 month. So yan. So marami ding bagay na maapektuhan sa atin, kaya nakakalungkot din yung sa mga like for example, may mga kilala tayo dito sa Berry Bar, nag-a-apply sila ng papel nila. Nakakalungkot, hindi natin alam, baka hopefully mga tropa natin sa Berry Bar is makakuha ng permanent residency kasi natapat pa sila sa ganung senaryo ngayon, kasi talagang kumbaga panahon na lang din talaga mga kamamo kung talagang mag-aano ka ng permanent residency. Parang panahon na katulad ko, pagkakataon ko dati na kailangan talagang nagbibigay sila ng lamiya. So ngayon i-stop na muna yung pagbibigay ng lamiya tsaka ng pagkuha ng mga temporary foreign workers sa Pilipinas. Yun mga kamamo, sample natin yan. We're looking at about 11.6% right now, which is substantially higher than the overall unemployment rate. You mentioned some changes to the TFW program, but are you considering broader changes, maybe limiting immigration, permanent residents, other streams to kind of restore some balance to the labor market? Because as it stands right now, a lot of newcomers are out of a job. These are ongoing conversations that we're having that we're taking extremely seriously. Obviously, over the past number of years, from the pandemic to the massive labor shortages immediately following the pandemic to the situation we're in now, we need to keep making sure we're responding to the needs both of Canadians, of businesses, and of the economy in general. And that's why we're constantly adjusting and making sure we're meeting the moment every step of the way. This fall, we'll be presenting for the first time an immigration's levels plan that doesn't just talk about permanent residents, but also talks about temporary residents, whether it's foreign workers or others. And we're making sure that the entire package makes as much sense as possible for the needs of Canadians and for the needs of our economy. That's why the first steps we're taking today of reducing the number of low-paid temporary foreign workers that can come work in this country is part of the response. Over the next 90 days, we'll be looking at the higher wage streams of temporary workers, and we'll be looking at unemployment rates and opportunities to make further adjustments over the course of this fall as we come forward with comprehensive level plans that'll respond to the reality that Canada's facing now and in years and decades to come. Global News. I just want to follow up on the answer that you gave to JP. You're saying you're taking a holistic approach when it comes to immigration, considering the number of temporary workers when you're looking at permanent residency. But just on PR, is your government considering reducing the number on an annual basis of people who can get PR in Canada? Those are the discussions that we're having as a cabinet here and over the coming months, making sure that our immigration, which continues to be an extraordinary, important advantage that Canada has in the world, that contributes to growth, contributes to well-being of so many Canadians, continues to be the way we operate, but it has to be done right. So we're looking at the various streams to make sure that as we move forward, Canada remains a place that is positive in its support for immigration, but also responsible in the way we integrate and make sure there's pathways to success for everyone who comes to Canada. Yan mga kamamo, actually pala mga kamamo, sa Montreal talaga lang muna sinabi ata yung rules na sinabi ni Justin Trudeau, pero parang ang dating ngayon daw is parang lalahati na. Kumbaga lalahati na yung, kumbaga hindi lang sa Montreal, lahat na siya, sa all over Canada na siya, kaya ipapa-implement na talaga yung yung rules na yun o yung policy na yun. So ang ano rin kasi talaga daw, kaya din nagsimula yun kasi nabiblame din kasi si Justin Trudeau daw na
parang papasok ka, parang yung mass immigration daw so, nasusobrahan na, parang naapekto na lahat ng mga tao dito. Kaya yung mga Canadians nagrereklamo na sila, doon nagsimula bakit in-implement na agad right away ni Justin Trudeau yung pagpapatigil sa temporary foreign worker program. Yun yung mga reason pala kaya inaction na niya. Kasi nga marami na ditong hindi na nakakuha ng trabaho. Tsaka talaga nababalitaan na talaga mga kamamo na even yung mga bahay, hindi na rin talaga siya yung parang masasabi natin, kumbaga ba yung mga bahay na nakatayo dito is parang kulang pa para terhan ng mga taong nandito sa Canada. Kaya kailangan talaga limitahan yung pag-hire nila para kahit paano kumbaga ano lang naman yan kumbaga magko-construct lang sila ng bago o kailangan lang nilang gumawa ng mga iba't ibang plano para kahit paano lahat ng mga nandito is convenient ba. Lahat sila makakagalaw, makakakilos ng maayos, tsaka mailalagay sa tama. Kaya ini-implement din niya yung which is na wag tayong dapat parang panghinaan ng loob or mawala ng pag-asa. Mali natin ngayon lang, inaayos lang naman ni Justin Trudeau tong issue. Inaano lang niya dito. Nire-readdress lang niya lahat yung mga bagay-bagay para at least kung sakaling dumating sa point na okay na, baka bumalik na rin agad yung yung temporary foreign worker na application or makapunta rin yung mga tao nangangarap na makapunta dito sa Canada balang araw. So yun yung mga paliwanag na inaano ni Justin Trudeau na bakit niya naisipang gawin yung ganung bagay. Kasi nga siya kumbaga ba siya yung pinakatatay ng ng Canada. Siya yung dapat mag-ayos o mag-asikaso ng mga bagay-bagay para lahat ng tao nakatira dito is mapaganda o mapaayos sa mga kanilang buhay. So yun ang mga nun. Kaya kayo abang-abang lang kayo mga kamamo dun sa balita. Usually kayo, alam ko, mag-research kayo kung sakaling medyo hindi pa kayo naliwanagan sa mga paliwanag ko. Marami namang bagay na or mga pwede nyo pag-research na makukuha nyo yung tamang sagot sa mga katanungan nyo. So yun mga kamamo, nandito lang naman ako para iano lang sa inyo na medyo nakakalungkot dahil bilang ako temporary foreign worker ako nung dumating ako dito. So para sa akin parang nagsisink in sa akin paano ko sa akin natapat yung ganung chance, lalo na nandito na ako. Tapos nag-a-apply ka pa ng kumbaga ba patapos na yung kontrata mo tapos pinupursige mo pa yung sarili mong makakuha ka ng ng application for permanent residency. Yun ang mga talagang kumbaga kurot sa singit mo yun mga kamamaw na parang naghahabol ka na ng oras tapos biglang may mga ganun pang nangyayari. Although sabihin natin nyo rin i-research nyo rin tapos i-check nyo rin kung apektado ba kayo, kung hindi naman kayo apektado sa mga ganun pagkakataon, malay natin, di ba? Para at least tanong-tanong din kayo sa mga, kung may makakilala kayong mga immigration consultant talaga, direktahin nyo na sila, magtanong kayo, lahat alamin nyo na lahat ng mga bagay, lalo na yung sa mga tropa natin sa Berryburn. Dapat mga rin sila yung dito, i-check na nila, kasi baka mamaya hanggat maaari yung peace of mind ba nila na nandito sila sa Canada tapos naghihintay sila, baka mamaya hindi sila permanent residency dahil nga dumating yung rules na to. Pero pwede rin namang hindi sila affected dun sa mga rules na dumarating ngayon. Alamin nyo para sigurado. Mahirap mga kamamaw na kung ako sa katakayuan nila, alam ko yung pakaramdam ng gano'n na pressured ka, which is pwede kang umuwi kasi talaga kung talagang biglang tinigil nila tapos natapat kang gano'n. Diba? Ang hirap naman, nandito ka na tapos biglang nag-iba ng rules, naapektuhan ako. Ang tagal kong hinintay nakarating ako dito tapos mamaya hindi pala makakuha ng permanent residency ng dahil lang dun sa pansamantalang pagtigil ng application ng temporary foreign worker. So yun, alamin nyo na lang din. Ang sa akin lang naman itong vlog na to, napanood ko siya as being one of the temporary foreign worker before. So, sinishare ko lang din. Tsaka at the same time, yung mga tao nasa Pilipinas, baka yung mga nag-a-apply dyan na biglang natapatan na ganito, magtataka kayo, bakit na-delay? Hintay-hintay lang kayo, pero hindi naman siguro magiging permanent yun. Lang yung pansamantala lang, i-address lang ni Justin Trudeau yung mga bagay-bagay para maibalik sa maayos. Tsaka talagang
mga nakaraang taon talagang sobra yung mas mas kumbaga ba yung pagdating ng mga immigrant dito, dumami talaga, sobrang dami talaga. Even dito mga kamama, honestly, dito sa sa Canada, I'm not saying about saying bad about dun sa lahi nila. Kumbaga ba, ang dami na rin ng dati dito nung nasa Saskatoon ako mga kamama, honestly, parang mas tunog na mas marami yung Pilipinong foreign worker kaysa sa mga Indiano. Ngayon ang dami na ring Indian ngayon, sobra. Hindi ko inaano sila kasi siyempre pangarap nila, nag-apply sila dito, nakarating sila dito. I'm not saying anything bad about them, but I'm just trying to say, and then just wanna clarify everything na parang nung ngayon, pag tinignan mo siya, ang dami na talagang Indiano ngayon dito. Parang, like for example, dito sa trabaho namin, usually, parang 40% or 45% before ng empleyado dito sa parang mga Pilipino. Ngayon parang pag tinignan mo, kapantay na niya yung Indiano, kasi usual Canadian mix, marami, may Canadian, may Mexican, may Norwegian, may mga ganun akong katrabaho. Pero ngayon tas Indiano yung mga sa India, kumbaga konti lang sila. Kumbaga hindi sila parang 5%, 3%, 4%, ganun lang sila. Ngayon dati, which is ngayon na from 45% dati yung Pilipino, parang umaano na. Parang dikit na sila, ganun na silang kadami talaga ngayon na sila. Pagdating nila dito sa Canada. Hindi lang naman dito sa Saskatchewan, nakikita niyo naman sa ibang lugar, marami na rin talaga sila. Hindi naman sa kumbaga ba nakikita lang natin sa balita, parang minsan marami na rin na yung iba matitigas din ng ulo. Sobrang hindi ko nilalahat, may lang, kumbaga ba ewan ko ba na ba't ganun ang nangyayari, which is parang ako katulad ko, mga Pilipino, kung mag-akang Pilipino dito, ang the way we act is like dayo lang kami. Hindi kami yung parang territorial lang dating. Sila, makikita mo yung iba, mga agresibo talaga na parang, minsan may times pa may narinig pa ako na yung national anthem ng Canada, kinakanta nila, pero in India version. So, ganun sila katitigas, o ewan ko ba sa kanila, bakit ganun sila. Ang sa akin nabanggit ko lang to, nakita ko lang. Kumbaga, ika-clarify ko lang, I'm not saying anything about them, but I'm just telling this one based on my opinion lang. So, don't get anything feel bad or anything, or don't get mad at me na I'm just telling what I see, and then share my way of thought and opinion dito sa vlog na to mga kamama. So kung may mga update pa tayo about sa mga temporary foreign worker na iaano natin kung kailan siya babalik. Pero but for now, ititigil muna yung pagdo ng process ng mga temporary foreign worker ngayon dito sa Canada. Effective siya sa September 26. Kung may mga tanong kayo, maybe try natin pag hanapin natin yung kasagutan para dun sa mga katanungan nyo. And then sana na-enjoy nyo tong vlog na to. Maraming salamat. Ginawa ko lang to para sa mga taong nangangarap pumunta dito, at the same time update na rin sa mga taong nag-a-apply papunta Canada. So mga kamama, maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.